Ngayon guys, i-unbox natin. Although na-unbox ko na, di ba? So, bumili kasi ako ng iPhone 11 Pro. As you can 26 na lang ang 12 Pro. 128 na. 18,000. iPhone 11. Yeah, is medyo nahihirapan siya mag-control ng lighting. You can see medyo sabog na yung background ko. Kailangan ko pa i-adjust. So, here's my thumb. Here's my index finger. Pipindutin ko yung screen. Voila. Ayan, nag-adjust na siya. Yeah. Buti pa yung iPhone, marunong mag-adjust. Eh, yung kausap mo, nag-adjust ba? Or kakausapin ka lang pag convenient. Ooh! Yo, what's up guys? It's your boy Joseph and welcome back sa aking channel. So, it's been a long time or it's been a while since nakapag-upload tayo ng video. And yeah, sobrang tagal ko nawala for like 3 months. And sobrang late na rin neto. At ayun, as you can see guys, hindi ko alam kung naririnig niyo yung background sounds ko. Medyo maingay. Nag-iba na po yung bahay natin, di ba? I'm willing to share kung ano yung nangyari sa akin, bakit matagal ako nawala, hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nakapag-update ng iPhone price or any update sa akin sa mga social media ko. Right now guys, I'm using my iPhone 7 Plus. Ito, iPhone 7 Plus to. And then, I'm using this as a voice recording para pag in-upload ko siya, mapapakinggan niya ako ng malinaw somehow. I-edit ko pa siya. Wala pa kasi tayong pambili ng Boya mic or wala pa tayong pambili ng mic. So, ngayon guys, i-unbox natin. Although na-unbox ko na, di ba? So, bumili kasi ako ng iPhone 11 Pro. As you can see naman sa YouTube thumbnail natin and sa title, no? Sa mga nakakalam ng mga viewers ko, bakit wala na yung iPhone 14 Pro ko? Sa kasamaang palad guys, nawala siya sa akin. Diba? Actually, binenta ko siya. Then, I used that money for business purposes. Somehow, nagkamali ako ng hawak sa pera. Although, bimili ako ng phone, nag-downgrade ako ng iPhone, which is iPhone 11. Kaso, nawala siya sa akin, guys. Sa kasamaang palad, hindi ko na lang siguro i-detail paano siya nawala. Hindi naman siya ninakaw, pero kinuha siya sa akin. Diba? Ayoko na lang siguro i-detail. Kumbaga, parang sa akin na lang yun. Kasi masakit eh. Masakit talaga yung nangyari. For the past 3 months, guys, I've been using this iPhone 7 Plus. Yeah, bigay siya sa akin ng tita ko. Kasi nga, nawalan ako ng iPhone. Kinuha siya sa akin. Sa aking experience guys, it's gonna be a different vlog. Okay, sabihin ko sa inyo yung naging experience ko sa iPhone 7 Plus na to, no? Pero yun, yesterday guys, I'm so happy kasi nakapag-upgrade na tayo ng iPhone. Kahapon ko lang nakuha itong iPhone 11 Pro, which is I'm currently using it to film myself, no? Yan. So, itong quality na napapanood nyo is iPhone 11 Pro na to. Sa mga gustong bumili din ng iPhone at ayaw nyo na mapapalayo, pumunta pa ng Manila, right? Meron dito kung taga Cavite ka guys, or malapit ka sa Dasma Bayan, Cavite, meron ditong nagbebenta ng iPhone na isa na rin sa trusted seller. Pangalan na ng kanilang store is walang iba, is yung Macy's store. Ayan, Macy's iPhone. Ayan. So, ito yung pangalan ng kanilang store. Ngayon, may mga freebies din. Ito yung mga nakuha ko, no? Dito sa likod ko. Then, papakita ko na rin sa inyo yung pagbili ko at pagpunta ko doon. So, camera rolling. Let's go! Tinitingnan ko naman, goods naman yung kanyang pag-i-swipe. Ang next nyo i-check nyan guys is yung
punta kayo ng Apple Checker. Okay dito. Tapos, kunin niyo yung IMEI ng phone. Malalaman natin kailan siya ginawa. So, as you can see, pumunta rin ako sa About. And as I can see, wala naman ako nakikita any replacement unknown parts. Ang kanyang model number is M. So, stands for, may meaning yung first letter ng kada model number. So, this is brand new. Ayan, M yan. So, naka-iOS 7.2 na rin siya. Ayan. Carrier lock. Ayan guys, check nyo rin yan. So, no SIMs restriction siya. So, that's very nice. Alright, so ngayon, punta tayo sa storage. Ayan, 256 naman. Okay. So, tingnan natin kung gusto nyo malaman kung yung iPhone na bibili nyo is dumaan ba sa logistics ng Pinas, which is yung National Telecommunication or NTC. So, kung walang NTC, bisa hindi siya dumaan. Pero, I've been, give a heads up na this is a HK variant. No, tama ba, pre? HK variant to, no? Ayan. Pero yun guys, may nakita ko NTC. So, isa dumaan siya. Ayan, no? Ayan, NTC. Ayan. And as you can see, titingnan nyo dito. Alright, so ngayon, titingnan natin yung kanyang IMEI. May fastest way para ma-check yung IMEIs. Dahil nyo na itong star pound, 06 pound, lalabas na yung kanyang IMEI. Ayan, no? Kunin niyo yan. Tapos, check natin sa Apple Checker. Wait lang, sandali. Alright. So, KPPE. Ayan, submit. Ayan na, lalabas na guys. Oh, lumabas siya. Ayan. So, iPhone 11 Pro. Ayan. So, ibig sabihin, ayan, legit na legit. Ushis, di ba? So, lumabas yung kanyang model. Ayan. Okay, so, dito mo malalaman or yung exact date kailan to na-purchase or yung gumamit. Ayan. So, purchase date is March 2020 daw to ginamit. Ayan, tandaan nyo yan guys. And ito yung date or yung date na inactivate tong phone, March 2020. Ayan. So ito yung quality ng photos niya. Ayan. So far, yeah, okay naman siya. Malinaw naman. Yeah, goods naman siya. Okay na yan. Ayan. And dito na rin nagsimula yung may night mode na. Both front and ultra wide. Sa 11 series kasi guys, may night mode na rin naman. Pero kapag 11 Pro yung kinuha nyo or yung Pro Max, ang night mode is only works sa 1x tsaka sa 2x. Ayan, pag in-ultra wide mo na, wala na. Paano mo malalaman pag gumagana din yung night mode? Syempre kailangan madilim yung environment or pwede nyo takpan yung camera lens. As you can see, nakita nyo ba yung parang moon na lumabas? Ayan, no, tinatakpan ko siya. Ayan, so pakita natin. Ayan guys, as you can see yung moon na yon lumabas. Big sabihin, na-detect ng software is madilim na. Pag tinanggal ko yan, ayan, mawala na yung night mode. Ayan, 1x lang siya. Ayan. Ayan, pag in-ultra wide ko na siya guys, ayan, try natin ultra wide. Wala na siyang night mode. Ayan, flash na lang, naka-ultra wide. Pero pag 1x, ayan, ayan, may moon. Pag naka 2x, meron pa rin. Ayan, no? So, dito sa 12 Pro Max, dito na nagsimula yung kahit anong angle ng camera lens, may night mode na. Kahit naka ultra wide pa yan, may night mode na. Ayan, lumalabas na. Night mode, ayan, 12 Pro Max yan. Ayan, so that's very nice. Magkano yung 12 Pro Max yun na 128 nga ulit? Ay, 256 pala. 32 pala, no? 32,000. Okay, 26. 32. 26 na lang ang 12 Pro, 128 na. iPhone 12 na... Magkano iPhone 12 nyo bro? Na 128? 21.5. Wala lang 64, di ba? Okay, 21K na lang ang iPhone 12, guys. Take note niya yan. Ito, 18,000. iPhone 11. Konting-konti na lang din mga difference nila. Tapos itong 11 Pro Max is 26K. Ayan. So, nasa sa inyo na yan. Marami pa silang iPhone. 73 Malian Street. Zone 4. Dasma Bayan. So, guys, para lang ma-visualize nyo, kung gagaling kayo dun, cementerio yun, di ba? Yan lang, Macy's Store, iPhone. Ayan, yun yung mga makikita mo. Ayan, so yun guys, fast forward lang, nakabili na nga ako ng iPhone 11 Pro, 256GB yan. And yun, tamang picture lang kasi kailangan daw nila ng pogi ipopost, charot. So yun lang guys, kung gusto niyo rin bumili, dito na lang sa Macy's Store, dito lang yan sa Cavite. And thank you rin kay Miss Macy for smooth transaction. Ayun guys, so napanood nyo na nga kung nung pagbili ko ng iPhone
Tako na lang din po sa inyo kung ano yung mga freebies or makukuha nyo. So, first of all is syempre yung iPhone, which is in very good condition siya. May kasama na rin pala siyang tempered glass, which is gamit-gamit ko ngayon, and also isang case, no? And ano pa yung next? Syempre, meron tayong box. So, ito yung box ng iPhone 11 Pro. Bakit for 11 Pro kinuha ko kaysa sa 11? Well, mas gusto ko yung 11 Pro kasi in terms of camera and flexibility, meron siyang 2x optical zoom na wala sa 11. Meron siyang mas malayong zoom or mas mas marami kang ma-reach na object, 'di ba? Kasi yung zoom niya mas malayo compare sa iPhone 11 lang. And OLED screen na rin siya, no? Mas premium din ang kanyang build quality kasi made of stainless steel and matte black finish ang 11 Pro. Tatanong kayo, sulit pa ba bumili ng iPhone 11 Pro this 2024, di ba? So ngayon sasagutin ko kayo for my own experience. So for the price guys, mabibili niyo na lang ang iPhone 11 Pro from 18 to 22K, no? Ganun na nagre-range ang kanyang price. Minsan may iba parang mabot ng 23, 24, medyo overpricing na yon. Pero siguro kaya ganun din ang presyuhan is yung stocks nila baka konti lang ang stocks ng iPhone 11 Pro. Kaya then instruction manual, meron din siya. SIM ejector pin. Ayan, merong SIM ejector pin dito. Bukod sa may AirPods pa pala tayo guys, binigyan pa ako ng kasama earphone. Yung wire, old school, di ba? Ayan. So, ito yung makukuha nyo pag bumili kayo ng iPhone 11 Pro. 20 watts fast charger. Ayan, power brick. And syempre is USB-C to lightning cable. Ayan. So, pretty much, yan yung makukuha nyo pag bumili kayo sa Macy's store kung ayaw nyo mapalayo. Ayan. So, yan. Ito yung mga makukuha nyong freebies. And syempre guys, siguro ito na yung pinaka the best na makukuha nyo rin kapag bumili kayo sa Macy's store is makakuha kayo ng AirPods. Hindi ko muna siya i-unbox kasi meron pa akong ginagamit. Diba? Pang reserva na lang. And guys, yung rear cam ng iPhone 11 Pro at 1080p pa rin at 60 fps. So, kamusta naman yung quality? As you can see, hindi ko nakikita yung sarili ko since nakatalikod siya. Pero yeah, malinaw naman ba? Kamusta yung pag-control ng exposure ng light, diba? Ayun guys, so I'm currently recording sa front-facing video ng iPhone 11 Pro at 1080p at 60 fps. So yun guys, siguro gagawin ko to ng iPhone 11 Pro review in the future, kung ano yung naging experience ko, how's it, no? Especially yung battery life niya. Pero right now, siguro yung quick notice ko dito is pag yung front-facing video niya is medyo nahihirapan siya mag-control ng lighting or na exposure. As you can see, medyo sabog na yung background ko. Kailangan ko pa i-adjust. So, here's my thumb. Here's my index finger. Pipindutin ko yung screen. Voila. Ayan, nag-adjust na siya. Ayan. Buti pa yung iPhone, marunong mag-adjust. Eh, yung kausap mo, nag-adjust ba? Or kakausapin ka lang pag convenient. Ooh! Guys, again, this is just a quick update. Again, this is Joseph. Thank you for watching, guys. Ingat palagi and God bless. See you on my next vlog. Peace out. Bye-bye.